Sa iban pa nga balita, geofoam technology pagagamiton sa pagkayo sa mga depektibo nga porsyon sang Ungka flyover suno sa DPWH 6. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Samtang nagapadayon ang jet grouting nga kabahin sang Phase 1 sang rectification sa Ungka flyover, nagsugod naman ang Phase 2 sini. Kabahin sang ikaduhang nga hugnat ang pag-usara sang geofoam technology. Ang geofoam ang material nga iga-install sa ibabaw sang taytay, agud makayo ang bahin sini kung sa diin may vertical displacement o kung pag-usmod. Suno sa DPWH 6, hindi lang ang Pier 4, 5 kag 6 ang pagabutangan sang geofoam, kundi tanan nga seksyon sang taytay. Sa sini nga proseso, ginhukas ang daan nga asphalt overlay nga ginbutang sang una. Sa baylo nga asphalt overlay, igabutang ang geofoam. Sunod nga iga-construct ang load distribution slab sa ibabaw sang geofoam, sementohan kag mag-apply sang panibag-o nga asphalt overlay antes paagyan. Nga ini nga produkto naga-exist na for how many years? For 20 years. Ini siya nga produkto ginagamit man sang aton nga mga private contractors as well as private consultants sa ilang mga flyovers kag skyway nga naga-exist because construction is not always perfected during the implementation. Dugang pa sang ahensya, hindi na kinahanglan pa nga kakason ang superstructure o kung ang ginaagyan sa mga salakyan, bangod na labot na ang hard strata o kung matig-a nga porsyon sang duta. Matandaan nga base sa initial recommendations sang third-party consultant mangin kabahin sang rectification ang paghukas sang 4 ka span kag pagbutang sang board pile sa nagausmod nga mga haligi kung hindi masolbar sang jet grouting activity ang depekto. Natin naton ang refusal stage of the soil. That's why hindi na ta kinahanglan magdugang sang board pile sa 4, 5, 6. Nag-jet grouting lang ta kay naka-rest na siya sa solid foundation. Ginapadasig na nga matapos ang proyekto agud mabuksan sa full capacity sa trapiko sa bulan sang Disyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.